day po mga ka-greenie. For today's video, meron pong succulent na namulaklak ngayon sa aking garden. Nag-flower siya. Isang beses lang po siya sa isang taon nagpa-flower dito po sa garden ko. Kaya gusto ko pong ipakita sa inyo kasi gusto ko yung ganda ng flowers niya. Pero bago yan, update ko muna kayo. Ito po yung aking mga newly potted na succulent. Lash type, 2 weeks ago yan. Pinaarawan ko na po sila. Diniligan ko na po sila. Diyan po silang area, morning sun. At didiligan ko muna yung aking mga lipro pa dito. Pati ang aking mga mother of 1,000. Ayun yung mother of millions ko. Hindi ko pa napapat. Ito rin yung mga Fijian koi ko. Ang dami-dami. Gusto ko na nga silang i-let go kasi isi-sale ko na sila. Pero nangihinayang ako kasi ang dami-dami niya. Diyan na lang muna siya. Pati yung aking mga mother of 1,000. Gusto ko silang i-sale. Pero dami nila. Ang lalaki na. Hindi ko muna sila ibababa. Idiligan ko muna itong mga babies ko na mga maliliit. Yan. Kasi tuyo na sila. Ito malaki na yung Fred Ives ko. Saka ito si California Sunset. Buti na lang meron ako na propagate at nabuhay na California Sunset. Kasi kumunti yung California Sunset ko. Na kasi siya, parang nasira. Simula nung nagpaayos ako ng garden. Yung ipapakita kong succulent, dito siya yan. Kahilera siya dyan. Nasa taas siya. Ayan siya. Napatong muna ako para makita ko siya. Kasi ayan. After uli ng isang taon, namulaklak na uli ang aking green beets. Ayan po, ang ganda-ganda. Ang variety niya ay Lenophyllum. Lush type siya. Bushy type siya. Every year lang siya namumulaklak. Ganda ng flowers niya, Last year, namulaklak din siya. Pero, hindi ko na-flex kasi hindi ko napansin na ganyan siya kalago last year. Ngayon, talagang hindi. Ang ganda-ganda niya. Ang dami-dami din ng flowers niya. Ayan, ang dami-dami. Grabe, Ayun, wala atang leaves niya na walang flowers. Hitik na hitik talaga sa flowers yung kanyang mga, leaves. Yung mga nasa baba lang siguro yung walang flowers, pero halos lahat, hindi kagaya ng ibang variety ng succulent. Isa lang, tipid lang sila mag-flower. Di kagaya ng green beets na ito, ang dami-dami nila. Ayan, ang kulay ng leaves niya ay green. Ayan, Kapag stress naman siya, nagba-brown siya, talagang nare-receive niya yung sobrang tindi ng init, nagba-brown siya. Ang shape ng leaves niya ay ganito, ayan. Sobrang liit lang niya, ayan, ganyan lang kaliit. Lush type talaga siya, bushy type talaga siya. Ang simple lang ng hitsura ng kanyang leaves, pero grabe siya mamulaklak at grabe din siya dumami kapag meron ka nito sa iyong garden. Before, isang pot lang siya. Alam ko ito lang. Pagkatapos, na-propagate ko na siya, ganyan nakadami ngayon. Pinropagate ko siya by cuttings. Kahit na chap-chapin mo yung kanyang leaves, eto ganito, yung stem niya pala. Ito, 1, 2, 3, kahit yung isang stem niya, isang ganyan niya, gawin yung 4, 5, pagkatapos itusok nyo, okay lang sa kanya, mabubuhay siya. Mabilis siya sa cuttings, mabilis din siya sa leaf propagation. Itong isa, yan, ihulog nyo lang siya dyan or ilagay nyo lang sila sa plain na container. Okay na yan, mabubuhay na yan kasi meron na rin ako niyang leaf propagation. Madami na rin sila. Ang ganda nila tingnan. Maging leaf propagation o cuttings, madali lang po sila paramihin. Tingnan nyo yung flowers niya,
color yellow. Pagkatapos ang dami-dami, siguro hindi ko na mabilang sa dami before na magkaroon siya ng flowers. Mabibilang ko pa kasi isang pot lang naman siya, pero ngayon ayan, 2 pot na siya at hindi ko na siya mabilang. Ang problema lang kasi sa green beets, lapitin siya sa mealybugs. Gustong gusto ng mealybugs yung flower ng green beets. At tamis na tamis ang mga mealybugs sa flower ng green beets. Kaya ayan may makikita kayong mga ilan na white mealybugs yan. Nag-uumpisa na siya lapitan ng mga mealybugs. Kaya ang ginagawa ko, pag meron siyang mga mealybugs, ini-sprayhan ko na siya ng insecticide. Dahil pag sila ay pinataktin ako, mahihirapan na naman ako. Isa-isahin silang tanggalin. Lalo na yung mga leaves nila at saka yung flowers nila. Napaka-komplikado nila tanggalin kasi maliliit sila. Hindi kagaya ng mga rosette na type ng succulent, madali lang tanggalin. Pero ayan, medyo mahirap tanggalin. Ang ginagawa ko, yun, spray agad. Yan, iilan lang ngayon ang mealybugs kasi na-sprayhan ko na siya bago magka-flowers. Nakakatuwa din sa green beets kasi matagal mo may enjoy yung flowers niya. Yan, flowers na yan. Dahil matagal mawala o mamatay ang mga flower ng green beets. Hindi kagaya ng ibang succulent or cactus. Mabilis sila na mamatay, nawawala, kagaya ng ayan stinky. Mabilis mamatay o matanggal yung kanyang flowers. Hindi kagaya ng green beets, may enjoy mo talaga. Talagang masaya sila tingnan. Kasi ang dami-dami nila pagkatapos ang tagal pa matanggal ng kanilang mga flowers. Dito ko sila nilagay sa mataas na yan. Ayan dito sa pinakataas. Kasi enjoy din nila yung full sun. Medyo hindi pa sila matagal dito kasi galing na sila sa vertical ko before. So mag 2 months pa lang ata sila dito. Kaya hindi pa sila masyadong stress. Pero pag matagal na siguro sila dito, gaganda na rin yung kulay ng kanilang leaves. Maganda po siya pag super stress. Talagang brown na brown siya. Okay din po siya sa rain or shine dahil talaga namang ganyan ang magiging itsura niya. Huwag natin siya ilalagay sa filtered sun kasi hindi lalabas yung ganda niya at hindi rin siya mamumulaklak. Mas maganda sila sa full sun. Lumaki talaga yung mata ko kasi nga isang beses lang to sa isang taon na mamulaklak dito sa aking garden. Hindi ko nga siya masyadong pinansin Napatingala ako, ayan, napansin ko parang merong nagdidilaw. Naku, nagpa-flower si green beets. Wala nga yung fertilizer. Rain or shine lang po talaga siya. Sa ulan lang siya umaasa. Hindi po ako masyadong naglalagay ng fertilizer o sumukot dyan. Kasi alam ko naman kapag mga lash type, mga bushy type, okay lang po sila kahit walang fertilizer. Kasi meron naman po silang main fertilizer. Ayun yung aking vermicast. Yun din yung kagandahan kapag meron kang vermicast. Kasi kahit matagal ka maglagay ng fertilizer like Osmocote, okay lang po yun. Combination po ng ulan, magiging healthy po ang ating mga succulent at magkaka-flowers din po talaga sila. Pero ngayon, ito yung bare months na talagang hindi malamig. Mainit ngayon kahit bare months, diba? December na, mainit, sobra. Pero nakakatuwa kasi ayan nag-flower ang aking green beets. Katabi niya yung aking kalanchoe, ayan, Laxiflora, stress na rin. At ito naman yung aking pink butterfly na hindi ko alam kung pink butterfly pa siya. Hawig siya ng mother of millions pero hindi po siya mother of million. Pink butterfly po yan. Ayan po siya. Nagpipink naman, ang dami niya dito. Galing yan, itong mga side na to, galing yan doon. Pero nilipat ko sila, nilagay ko sila dito kasi gawa nung mga ibon na maya. Ayaw nila ng mga ganyang mga succulent, yung parang punong-puno, lush. Hindi kasi sila makasingit.
Hindi sila makapunta dyan sa mga soil. Kaya dito ko sila nilagay. Panangga ko sila, pangharang ko sila sa mga maya. And that's it for today mga ka-greenie. Share ko lang po ang aking green beets na ang variety ay Lenophyllum. Meron din po ba kayo nito sa inyong garden? Try nyo po kasi maganda siya alagaan at madali lang po siya alagaan. Wala po siyang kahirap-hirap paramihin. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, please po pa-like, pa-share na rin po at pa-subscribe po sa aking channel, Ana Duran po. Sa mga hindi pa po nakapalo sa aking FB account, ka-greenie Ana po, dun po ako nag-share. Sometimes po, nag-upload po ako ng reels ko about dito sa aking mga plants. Shoutout muna sa mga new ka-greenie ko, sa mga bago pong nag-subscribe sa akin ngayon. Thank you so much po. Maraming salamat po sa pag-subscribe po sa aking channel at pinili po ninyong manood at i-views ang aking mga video. At sa mga old ka-greenie ko po, sa mga datihan ko na pong mga ka-greenie, thank you so much po sa patuloy po na panonood ng aking mga new and old video. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie. Hello orchids. Full bloom na siya. Lahat na namulaklak. Ganda-ganda.